Ako si Dennis Rosales Palma, isang kalapatinyor. Ang aking negosyo ay isang maliit na tindahan, bigasan, sari-sari store dito sa Santa Mesa. Nagsimula ang aking negosyo nung college pa lang ako, nag-iisip ako kung magtratrabaho ba ako o magninegosyo ako. Kasi sa trabaho, nag-apply ako, pinakamalaking starting ko lang that time, year 2000, is 12,000. Ang sabi ko, parang hindi kakasya sa akin ng 12,000 kasi malabas akong tao, gimikero ko. Kaya sabi ko, magba-barbecue na lang ako dito sa harap ng tindahan ng nanay ko, bakery. Tapos sinubukan ko rin mag-prepaid, kumikita ako ng pakonti-konti. Sabi ko, mahirap pala magnegosyo. Nag-isip pa ako ng pwedeng pagkakitaan. Sinubukan ko magbigas. Unang buwan, sabi ko, dapat makaipon ako 300 a day. Pangalawang buwan, gagawin ko 400 a day. Nagagawa ko naman yun hanggang sa umabot na 500 a day, 600, 700 a day, hanggang nag-1,500, 2,000 a day, nakaiipon ko. Kaya that time, nagagawa ko yung kung ano yung gusto kong gawin o nabibili ko kung ano yung gusto ko. Nagsimula ako sa 4 na sakong bigas, wala akong pera. Sabi ko, palalakasin ko to through pakikisama. Lahat ng mga motels dito, pinuntahan ko. Sabi ko, sir, ma'am, baka pwede po kayong kumuha sa akin ng bigas. Awa ng Diyos naman, nakuha ko sila. Yung mga kantin dito sa PUP, nakuha ko rin. Pa isa-isang sako, 2 sako. Kaya pinagbubutihan ko dahan-dahan, napalago. Hanggang sa diyan ako nakakuha ng konting pera, nakapagpakasal kami ng aking asawa, nakilala ko. Bilang ama ng mga anak ko, okay naman siya. Kumbaga, nabibigay niya lahat yung gusto at ng mga bata. Sa bahay, kasi nga dito siya nakatira, taga-Fairview kami, mas madal siya dito sa Santa Mesa. So, minsan, hindi siya nakaka-uwi kasi sa business at saka, syempre, yung kalapati niya. Pero okay lang naman sa amin kasi naiintindihan naman yun. As long as siya naman ay tuwing kailangan namin, nandiyan naman siya. Binibigay niya yung hindi lang suportang pang-pinansyal, syempre yung pagmamahal niya sa amin ng mga bata. Matiyangan. Love you. Bata pa ako, nasa San Beda pa lang. Bago ako pumasok, kinukuha ko muna yung mga kalapati ko, 2 piraso, dadaling ko sa San Beda. Bibitawan ko siya. Pagkabitaw ko sa kanya, tatawag ako sa bahay, Anang, dumating na ba yung kalapati ko? Nasagutin nun, oo, dumating na. Ayun, mas papasok ako sa eskwela nung masigla ako. Kasi ang sarap mag-aral ng alam mo, okay na yun doon. Di focus ka lang sa pag-aaral mo. Dalawang karera na lang hanggang sa nito, tumanda na ako, iba na nag-aalaga. Nagnegosyo ako sa Fairview, bakery, bigasan, grocery. Na-stress ako kasi parang hindi ako sanay ng nangungutang, lumaki yung negosyo ko eh. Minsan, pakiramdam mo, nahirapan ka huminga, papacheck up pa, wala namang nangyayari. Ayun palang tinatawag na stress. Kaya ngayon sabi ko, sige, magbabalik ako mag-ibon. Mayor! Mayor! Nagsimula na nga ako mag-race, hindi ka naman nanalo, pero ang sarap sa pakiramdam, yung umuwi lang, apari, tuwan-tuwa ka na eh. Parang iyabang mo na, akala mo magaling ka na eh. Hindi naman, pero kasi sarap lang sa puso. Yan pala, para ding negosyo, na sa una, kailangan mo lang ng magpatapos. Susunod, mangangarap ka naman, sana susunod may trophy man lang. Tapos, nakuha mo na si trophy, sana susunod, nasa overall man lang, kahit top 10. Kung basta, nagpupursige ka, parang negosyo, pinupursige mo rin. Yung pag-iibon, para na rin isang anak, libangan. Pero hindi basta libangan, kailangan yung atensyon. Parang sa mga anak mo, lagi mo siyang kakamusta yung mga anak mo, ganun din yung ibon. Dahil ang buhay ng ibon, nasa iyo. Tulungan kayo. Hindi ko kayo pwede kumitaan kasi baka mag-depende. Mula nung nag-alaga na uli ako ng ibon, hindi na ako nakakaramdam ng parang hindi ka na nahihirapan ka huminga, tapos papacheck up ka, papabipi ka, napaka-normal naman. Sabi ko, maganda palang gamot tong si kalapate. Sa aking mga kaibon na nag-aalaga ngayon, nagre-race,
pagkatutukan nyo na kasi gastos din yan, oras, pera. Okay nga lang yung pera eh. May ibabalik yun, magtrabaho tayo eh. Pero yung tutukan mo yung ibon, mahalin mo, pag nanalo ka dyan, may pagkakataon ka maging negosyante. Hindi mo kilala, nasa ibang bansa tumatawag sa'yo. Sir, baka pwede po akong makabili ng gantong ibon nyo. Pandagdag puhunan. Itayo mo ng shop, itayo mo ng malit na tindahan. Gawa ni ibon, matututo tayong maghanap buhay. Yung dating mga hindi mo kilala, nakikilala mo. Tapos nakakatulong sa negosyo mo. Sir, nagbibigas ka pala. Through pag-iibon, yung negosyo mo nadadala na rin. Ang sarap din, pagka may hanap buhay tayo, tapos pagod ka, nandyan si ibon, yung tatlo, nagtulungan na kayo.